ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:03. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod muli sa maraming watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Morning mga kabiyanan, good morning. Sa mga nakatuto karoon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Tuesday edition sang balita issue kagiban pa. May 20, 2025. Sa ating pagpangalagad sa karunyang edisyon. Dulog kita sa inyo sa mga pinakaulihiman ng mga balita kag impormasyon. Nang-incompet nato ni na while si Dr. Carlo Carrado. Dr. Carlo Nolan Carrado, manager sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter, Western Visayas Regional Blood Center. Magakuha man kita sa mga pila ka mga detalye sa bahin sang Gimaras mga kabiyanan in celebration sang Manggahan Festival. Isa sa mga activity amoy ni pagbukas sang government service subong iyang adlaw sa Gimaras. Sa ato sa niya nga pagpangalagad sa ato sa pagpakigangot sa Philippine Red Cross kay Dr. Nolan Carrado ang pila sa mga luwag naton nga hibaluon no ang availability sang dugo sa bahin sang blood bank. Ang estado sini bala may sufisyente nga supply ang ato sa niya nga blood bank sa mga nagakinahanglan no sang dugo. Balon man natin mga kabyanan ang mga programa nga ginapatuman sa amo iyang ahensya and sa mga ila sining nga mga aktibidad in relation para man may ara sang sufficient blood supply. Ang atong oras, it's 9:06 mga kabyanan. Medyo madugay naman kita nga wala nakapakigangot sa Philippine Red Cross. Hopefully makakuha kita sa mga bastante mga information nga luwag naton hibaluon. Yan na sa ating linya si Dr. Carlo Nolan Carrado. Siya ang manager sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter Western Visayas Regional Blood Center. Sa via Zoom kita no kay Dr. Carlo. Doc, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas, Doc. Good morning, ma'am. Good morning, man sa ito na tag-lamapis inyo na tugtama. Yes. Doc, regarding sa status karon no, luyag naton mahibaluan if you have sufficient o kung may enough kita nga supply
sang dugo no sa PRC dra sa blood bank doc. Ano ang status sa karon? So sa subong namang atong blood supply is loaded ka tama man, pero as you know, we are supplying the 24 different hospitals here in the city kag sa province ng Iloilo. So dako gid ang atong need sa mga blood donors subong. So ano man doc, distributed kung ano nga blood type ina doc ang dra sa supply karon? Yes, ma'am. So, all donated blood here is distributed sa mga different hospitals natin. So, kung nag-request ang aton hospital sa ilan ng mga stocks, so ginapadala na natin sa ilan. Luyag ko lang isa pagid pa bakuro naton ang advocacy bala doc sa sining pag avail o kung panawag pagkuha nila sang dugo dira sa blood bank kay may mga ara nga iban nga pasyente nagapadulong sa mga radio station, nagapangayo sang bulig no para maka-avail dira sang blood bank. So anong proseso sinadok? Ang isa ka pasyente nga nagakinahanglan sa dugo, ano ang ihimuon sini kay sa kahapon lang no? That's why nga nagpakigangot gilayon ang Radyo Pilipinas dira sa Imodok for siguro para made aware naton no aton sa nga pumuluyo na naga-need sang dugo doc. So kay nangayo siya, hindi siya kuno paghatagan kung wala sang madonor. Ano bala doc ang proseso sini sa pag-avail sila dira sang dugo doc? So ma'am, if ever kung may ara kita pasyente na need sa ato na tawag na dugo, dalon sa folks no ang ila na tawag na blood request coming from the hospital. So una nga gani magakadto anay sila sa blood bank mismo sa ila na hospital, ma-check sila anay dito kung may ara sila ng mga blood stocks. If ever na wala sila dito sa blood stocks, then gina-advise na sila sa aton ng mga hospital na blood bank to go here sa aton sa Red Cross. So dahil unang nila ang ila na tawag na blood request. So i-present na nila diri sa aton sa opisina. Kag if ever man ma'am, kung may ara kita sa sufficiente na tawag na blood supply, gahatag kami sa ila na nakilanan. Pero sa subong, kay nubong aton na supply kit sa dugo, gagawa kami ma'am subong na magdadala na sila sa ila na tawag donors para sa needs sa blood sa ila na tawag na pasyente. Sa isa ka bag, doc, dapat pila ka donors ang dalon nila? So, ang isa ka bag is for one donor lamang. Amo nang ginahambal nila ma'am na mag-donate sila sa isa ka dugo, 3 ka tawo ang ila tawag na mabuligan. So, bali, kung mag-donate sila, automatic, makuhaan sila sa dugo ang donor for example o kung anong mga proseso sina doc, may examination, may mga anong dapat nga himuon sa isa ka donor? So ma'am, I hope na ang mga donors nagkakapto diri wala sang masakit. So we will be going through an interview process here na conduct sa ato ng mga registered nurses kag mga medical technologists. And they would be going ma'am to hemoglobin determination. And after that, iniara kita sa gamay na tawag na physical examination, check sila sa ato na medical officer. If ever na makapastar sila, then that is the time na makuhaan sila sa dugo. Pero ano naman niya, Doc, ang proseso o kung paano ang isa ka donor nga hindi siya pwede makadonate? So, gina-advise sila naman, no? In case na hindi sila makadonate, so gina-check na natin kung ano ang mga reason abi niya, kung hindi, kung kulang siya abi sa tulog, pwede siya makabalik sa sunod na adlaw para mag-donate. Kung tawag may mga gataasan niya PPP tungkol sa atong init na panahon, gina-advise naman naman sila na mag-take on sa medication nila before magkanto sila diri, ma-check na kung normal ang ilan na tawag na BP. So if ever cleared sila ma'am, then that is the time na pwede sila makatawag, makakadonate.
Sa isa ka pasyente, kanbi ng folks ng pasyente, magpadulong dira Doc. Bali pila gani ang ginabayad for one bag. So ma'am, if ever na needed nila is whole blood, magabayad sila no ma'am. Ang processing fee na diri is 1,800 for the whole blood. For the pack RBC ni ara kita na ginabayad na 1,500. For the pigment concentrate or other plasma products, gabayad sila ma'am sa 1,000 na processing fee. So aside from ginabayad, bali may donor gid siya. Amo na. Yes ma'am. Lagi sila So requirement siya Doc. ang donor pinubuhat na supply. So requirement siya gali. Requirement siya Doc. Gina-advocate naman susubong na magadalaan ay sila sang donors kay temporarily gamay ang atong stocks sa subong na sige man ato na tawag ng mga mobile blood donation activities but due to the reset nato na may election kita ang ato na mga different municipalities kag mga partners man wala man napakondak sang ila tawag na mga mobile blood donation activities but after this election period amat naman nagasaka ang ato mga schedules for those activities ma'am. Okay, no? So amo na gina-advocate nga may ara sang ma-donate o kung donor sa kada avail o kung pagbakal sang dugo dira Doc, no? Yes, ma'am. Oo. So bali I know kung ano ano ba ni ang Red Cross sa blood bank or ang blood bank kung ano ka pursige sa pag-conduct sang mga blood donations, no, mga blood donation drive kag partner with different stakeholders, the likes of local government units sa province, for example, sa municipality kag sa iban pan nga mga stakeholders Doc. So since na-mention mo nga because of election na untat Doc, no, ang naglaylo ang ining activity niyo sa blood donation. So may schedule bala Doc in the coming weeks or months, may nakalinya na nga mga blood donation drive Doc? Yes, ma'am. May ara na kita ma'am ng mga blood donation activities na gina-conduct every day. So ma'am, naka-schedule naman. So may mga areas nga diin sila pwede may ikaw listahan Doc kung pwede naton mapa-air kung ano nga mga areas kung diin nga activity ang magahiwat sang blood donation drive. As of now, ma'am, may ara kita ng mga blood donation drives na mga nakaline at man sa mga different hospitals natin. Example sa provincial hospital and also at sa district hospital. So, may mga monthly sila na mga mobile blood donation activities. For the municipalities, we are still trying to contact sa ilang tawag ng mga blood donor recruitment officers to schedule sa ating mga mobile blood donation activities. But rest assured, may ara kita na ginatawag na activity na ginaheld every day. And also, ang ating tawag na in-center donation, abierto man kami diri 8 to 11 a.m. kag 1 to 4 p.m. pwede gid sila mag-donate diri sa aton sa blood center ma'am. So bukas siya Doc, no, ang inyong blood bank for any donation o kung sinsin o madonar sa dugo Doc, no? Bisan mga walk-ins, yes, pwede sila walk-in. Yes ma'am, pwede gid sila makakita. But to recall, sometime ni Governor Defensor Senior, Governor Art Defensor Senior, may ginpermahan ang is it the Red Cross or the Blood Bank, I guess the Blood Bank, no? Nga kada municipality may ara sang dapat mag-conduct sang blood donation activity. So, sige pa inigihapon nga MOA or agreement between the Blood Bank and the mga municipality in the province of Iloilo, Doc? Yes, ma'am. Sige, man inasya gyapon. So, among ma'am na dakugid na bulig ang tawag na mga mobile blood donation activities na gina-conduct sa different municipalities natin, ma'am. For the advocacy, kay mo kung kaisa
ang ano bala, magakuha lang da sila sa dugo, pero mahambal nga pakadtuan tomorrow nga balik sila kuno sa buwas para nga magdonar pero wa ay nagabalik dok. So nung ang paghandle ninyo sina dok? Sa asog na ma'am, tungod sa atong mga low na blood supply naton, ginatry gid naton na ma-check or tawag ma-serve ang ina naton ng mga kilalan sa dugo. So, every time ginalista na dinamon kung sino nga kilalan, if ever na need nila, no, ang iba naman ang hospital, gapadala man sang ila mga request for the blood stocks nila, pag dito naman ginapadala sa ila ang mga different na hospital. So, pwede man na nila na dito na lang sila makakuha sa blood units nila sa blood service facility man. Yes, pero dok, bali ang Red Cross Blood Bank isa lang ina no, pero sa mga hospital may ara man sila mga blood bank dok. Yes, ma'am. But those blood banks, ma'am, are being supplied by the Red Cross, ma'am. Gina-supply man sang Red Cross. So, depende kung diin nga mga hospital, is it tanan nga hospital may blood bank lang dok? Tanan din ma'am ng mga city hospitals, district hospitals, na naka-under sila ma'am sa ato na network, ma'am. So, is it everyday nagapadala ka mo? Anong process na, Dok? So, everyday ma'am, nag-request ang tawag ng mga buffer stocks ang mga hospital ina, no? Kag kung may kita sa sufficient na supply, ginamat-amat na sila padalaman within the day or ang atong tawag ng mga hospitals ang pick up sa tawag ng mga blood units nila diri sa amo na center man. And ang mga tanan nga mga activity doc sang local government units particular sang province of Iloilo may mga ara sila sang mga panibag-o lang nga mga donation drive no to recall sa idalom sang Provincial Social Welfare and Development sa bahin sang sining mga PWD may ara sang inisyatiba ang province no actually sa mga district ganito gin-conduct. So ano kadako nga bulig sini baladok sa inyong buffer stock? So sa ma'am na bulig man no, ang gina-schedule ng mga mobile blood donation activities nila no, from the different mga organizations naton. So bisan pa gamay-gamay lang ina siya but still ang mga ganing hamba nila ang isa na kapag-donate nila 3 na katao ang tawag mabuligan nila. So ginatry ginamon na ma-distribute ang tanan na dugo sa different hospitals here sa province ng Iloilo ma'am. Yes, sa Iloilo doc, pila dapat ka bags nga masiling nato no kuno na panawag niyo doc pila ka litro nga dugo ang dapat ara sa inyong sa ref no sa refrigerator nga maka supply gid no sa mga need sa mga nagakinahanglan sang dugo kay hindi ta man ako kaysa ano bala ma-predict no kay may mga aksidente usually so mo gina ang immediate nga nagakinahanglan sang dugo kon mga nagabusong nagabata no ang need na sina dako gid ang demand no so ini doc pila gid ang dapat nga stocks for the buffer sang sining dugo doc. So ma'am need natin ma'am is ang 1% of the population natin ma'am ang matawag makadonate sa dugo para mahambal natin na masuplayan natin ang tanan na needs ng tao diri sa probinsya sa Iloilo for the whole year ma'am. So at least wala kita sa mga related death ma'am due to the lack of blood. So 1% of the population gets sa mga 35,000 na mga individuals ang tawag need naman na mag-donate sa dugo. Pero ma-cope na siya, Doc, sang blood dira. Ma-cope man siya. Okay. Yes, ma'am. So I am also glad to share this information that as of last year, we have collected more than 31,000 na blood units and this was all distributed sa different hospitals also sa mga chapters na po na nag-need sa dugo.
So ang kag we have enough man nga lugar no sa inyong nga freezer doc no I mean ref no. Yes, ma'am. And ang iban pagid bala nga naga pangayo sang bulig doc no. So kami gina-refer mo lang namon dira dayon no kay ti wala man kami on our part bilang government man kami mo nga radio station syempre naga-accommodate kami sang mga nagakadto man di hatag kami sang assistance no and amo na gani nga dapat pagid gali dugang information dissemination on advocacy sang sining dapat may madonate giya sang dugo dok no kay everyday di daton mahibaluan nga may ang demand bala nagasaka na awgid man dok ang dugo nga naga-avail dira sa inyo. Nagasaka gid ma'am o everyday gudamo nagadamo atong tawag na need ma'am sang dugo. And so, ano nga blood type? Oo, ano nga blood type doc ang usually nga gina-ask dira? So depende man ma'am sa ato tawag na mga pasyente kung ano ang tawag ng mga blood type. So amo na siya gina-request na diri sa aton sa blood center ma'am. So may mga ada na ang balaan nga ang type O daw universal gid man siya nga donor. Ang type ano na siya dok kay familiarize kami daw dok kay para daw hindi kami nakakabalo masyado. So ang universal donor is nga type sang dugo is blood type po ma'am. O. So ang AB isang universal receiver na to ma'am. A receiver. So meaning daw ano na siya dok daw ano kay budlay. Oo. Kag sa subong ma'am siyempre atong mga blood donors last yun ma'am aton na tawag na type AB na individual. So ang man naman na sige advocate man naman na magpalita kami sa mga type AB na individuals na makadonate sa dugo diri sa aton na blood center. So dapat liwaton da dok ha ang mga donor aluyag mag-donate for example mga walk-in dapat healthy maghabag kita healthy bali ano siya ng nakatulog mayo ano pagidok ang mga inyong requirement for those nga luyag mag-donate dok. Okay. So ma'am, if you are aged 18 to 60 years of age, in good health and have met the basic requirements, we sincerely encourage you to visit and donate blood here at our blood facility. So we are located at Fashion Drive beside Hall of Justice. You can donate at our office at 8 to 11 a.m. and at 1. Nauto daban nga signal with doc. I know di namin ang connection mo may internet problem. May internet siya pero ang connection daw hindi man nami. So laton ta si doc kun makakokita liwat sa iya signal no kay yes doc. Go ahead doc. Sorry ma'am. Okay. So once again ma'am, I am asking ma'am no, at this moment I would like to make a call to all eligible donors. Our current supply is also run low as the main blood provider to the different hospitals in the province of Iloilo. The demand continues to rise every day, ma'am. So from emergency cases, surgeries to patients undergoing treatment for dialysis and childbirth. So we are doing our best to keep, but we cannot do this without you as the blood donor. So again, if you are aged 18 to 60 years of age, and in good health and have met the basic requirements, we are encouraging you to visit and donate blood. So our office is located here at Bonifacio Drive beside the Hall of Justice, and you can donate at the office at 8 to 11 a.m. and at 1 to 4 p.m. or at any mobile blood donation activities that is being conducted at the different municipalities. So your donation can save up to 3 lives. So your 30 minutes means a lifetime for someone else, ma'am. So once again, I'm calling for donors and I'd like to thank you for your program, for giving us the opportunity, ma'am, to reach out to the donors.
Yes, Doc. No? So, from time to time, magpakig-angot ang Radyo Pilipinas sa imo, Doc, ha? Para nga ma-advocate naton sang Mayo ang ini nga lihok, no, para nga makabudi kita sa aton man nga isigkatawo for those nga naga-need sang dugo. Yes, Doc, anything pa nga nga mga announcement down blood bank? Go ahead, Doctor. So, thank you very much for giving us this opportunity, ma'am. So I hope our call for the blood donation will be heard by our listeners and viewers, ma'am. And I hope that we can provide the adequate blood here to the province of Iloilo. Yes. Thank you, Gid. Dr. Carlo Nolan Carrado, manager ng Philippine Red Cross Iloilo Chapter, Western Visayas Regional Blood Center. Doc, thank you, Gid. Good morning. Good morning, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, sabatian mga kabyanan, Dr. Carrado sang PRC Iloilo Western Visayas Regional Blood Center. So sa mga healthy 18 to 60 years old, ang dugo niya balaan kung naga-donate ka mo, naga-produce niya liwat, no, mas nami pagid kay bag-o ang inyo dugo. Pero kung mag-donate dapat nakatulog si Mayo, way isang may ginabatsyag, way ka mo masakit, no? Dapat nga magpadulong ka mo sa, or kung ano nyo, kung may ara na po kisa grupuhan na yung luyag mag-donate sang ilang mga dugo, mga kabyanan. So, magpadulong lang sa Red Cross, no? Sa Bonifacio Drive sa siyudad sang Iloilo. Maghatag ako na sa pila ka mga panumdum sa akong pagbalik, no? Magakuha kita sang report from Joseph Paul Tarosa. Hibalo naton bala sa bayan sang Mangkahan Festival, pila sa mga aktibidad, and nakita ko to sa mga posts, no, sa social media. May mga kilala nga mga influencer, mga vlogger, no, ang nakita naton sa nga nagbisita sa bahin sang Guimaras. Sa pag-join sa activity sa mga hilikoton kag magkaon sang mangga sa bahin sang Guimaras. Lain man iya ang sang Guimaras nga paho, mga kabyanan. Stand by. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Radyo Pilipinas, report. Sa inyo nga bahin, mga kabyanan, nagabatan ka report from Paul Tarosa. Ang Manggaan Festival ni ginatutukan ginisang tanan, madamo na isang mga activity in line with the celebration. Sa ilas rin mga highlight, kag wala pa gani highlight damo na, no? Nagkapadulong dito. Nakita ko to isa man sa mga ginpost. Grabe ang linya, padulong sa Guimaras linya, magasakay sa pump boat, no? Pero isa man sini sa mga hilikoton in line with the celebration, ang serbisyo sang gobyerno o kung ining ginatawag nila nga Government Service Day, buksan subong nga adlaw sa probinsya sa Guimaras bilang kabahin sang selebrasyon sang Manggahan Festival. Radyo Pilipinas, report. Bahaon natin ng detalye from Paul Tarosa. Paul, good morning. Miss Bing, mayong agagid kag sa tanan naton nga tagpalamatigin buksan na subong adlaw sa probinsya sa Guimaras ang Government Service Day, inikabahin sang pila ka mga activities sa selebrasyon sang Manggahan Festival. Ginihiwat ini sa karon sa main events area sa Provincial Capitol Grounds sa San Miguel, Hordan. So nagkalain-lain ng mga services halin sa national kag local government agencies. So kumbaga all-in-one ini siya sa isa lang ka lugar para sa ilang convenience halin sa health, legal, social services kag employment pati ng livelihood assistance ang pwede gid nga ma-check, no, sang aton nga mga kaabyanan dira sa probinsya sang Guimaras. May kung gusto nila sa mag-check or magpakig-angot sa Department of Information and Communications Technology, ara dira pwede sila mapuligan sa eGov mobile app
ang digitalized signature amo ning PNPKI, cybersecurity awareness and promotion, may ara man nga online free training module kag free Wi-Fi for all internet access directory subod silingon kung may mga katuan ba lang aton mga kauturan, pwede sila matagaan sang DICT sang sang information kung diin sila pwede din nga mga lugar ang may free Wi-Fi for all. Sa Department of Agrarian Reform, may ara nga pwede nila ma-check ang status ng call coverage, legal consultation, PCIC enrollment para sa mga agrarian reform beneficiaries. Sa DTI naman, may care program, business consultancy, business registration, e-commerce assistance, kag consumer advocacy. Ang Philippine Statistics Authority, ara man dito misbing, no? May mobile registration service, may processing, releasing, sa birth certificate, death certificate, kag certificate of no marriage. May araman dito kiosk, ang Technical Education and Skills Development Authority. Pwede dito maka-evaluate ng documents for renewal sa national certificate. May araman, pwede sila dito kapamangkot sa mga registered programs kag accredited assessment centers kag may free dry seal sa NC kag COC. Bureau of Fire Protection, provision of assistance sa mga kliyente nga nag-apply sang o kung mga kliyente on business application processing, labi ng online system processing, fire safety inspection system, kag administrative matters, may recruitment, sa mga gusto bala mag-apply sa Bureau of Fire Misbing, kag operational readiness information, may mga safety tips man, kag flyers, kag blood pressure, pwede ka mo dito kapakuha, no? Kay mainit daan subong, samtang nagalagaw-lagaw ka mo lang, balaan nyo lang adulain, pamatsyag nyo, pwede ka mo dira ka hapit sa kiosk ng Bureau of Fire Protection. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mag-provide ng technical assistance. May araman sila nga commercial fishing vessel licensing, fish worker licensing, kag may mga IEC ba materials man dito. Isa man ini sa pagid ka ahensya nga ginapadulungan gid sa mga kaabiyanan naton ang social security system. So hindi na sila kinahanglan magpadulong diri sa Iloilo, no, kung ang kinahanglan nila magpangayo sang bulig sa member registration sa SSS online services nila, SSS online web registration, may araman disbursement account enrollment, online filing sang funeral, death and retirement application, may araman change request, pag-update sang contact information, civil status. So imbis ka magkadto pa sila bala diri sa Iloilo, dito mismo sa provincial capital grounds, pwede gid makakadto ang aton nga mga kauturan. Land Bank of the Philippines, pwede gid sila ka hingyo dito, no, sa ilang online application, sa piso account, loan inquiries, assistance relevant sa target market. Department of Science and Technology, may help desk sila for DOST SCI, label design development for MSMEs, calibration sa weighing scales for school clinics. Department of Social Welfare and Development, ang mga services ng katanyag nila assistance to individuals in crisis situation, Pantawid Pamilya Pilipino Program, Kalahi SIDS, Sustainable Livelihood Program, kag Social Pension. May kiosk man dito ang Overseas Worker Administration, ang katanyag nila assistance to individuals in crisis situation, kag iban pagid ng mga serbisyo sang OWA. National Commission on Indigenous People, may processing sa Certificate of Confirmation kag scholarship grants for indigenous people. Department of Agriculture, mga services ng igatanyag nila, Generate Technologies on Culture Management, Crop Protection, Post-Harvest and Processing, Socio-Economic and Organic Agriculture, and Mango and other high-value crops. Pwede sila dito maka-inquire sa pag-produce ng mga seeds, planting materials, kag other production support units. PhilHealth, pwede sila dito ka pabulig sa PhilHealth Consultant Registration, Membership Program, kag ang pag-facilitate ng MDR kag PhilHealth ID printing. PhilPost, ang ilang mobile postal ID services. Araman dito ang Land Transportation Office, Philippine Coconut Authority, Producer Savings Bank Corporation, Department of Environment and Natural Resources, Pedro Guimaras, Government Service Insurance System, kag
Department of Labor and Employment, Miss Bing. So sa isa lang ka lugar, amo ni nga serbisyo ang pwede nga ma-avail sa aton nga mga kauturan nga magapadulong sa Government Services Day dira sa Provincial Capital Grounds sa probinsya sa Guimaras. And until when sila, Paul? Miss Bing, Nag-start subong? nag-start subong, mali magalawig ini tubtubwas, Mayo 21. So may duha 2 days. kadlaw ang aton nga mga kauturan nga makakadto didto, no? Chance na ni sang mga, siguro kung hindi lang taga Guimaras, no? Sa mga siguro magatabok bala, kabasi man nalipatan sila Yes, mga Miss Vic. So pwede to nila makantuan. Ang mga turista nga daan, may mga makadto man sila dira no sa trade fair, mang Mango So Ito dili Yokan. kanina yung ginabutang Capitol. Yes, Miss Bing, dira man na ang trade fair, ara man dira ang Mango Itolyokan. Sa Mango Itolyokan, 13 tons na paho ang ginpreparar sa probinsya sa Guimaras. Grabe. So, dira ko makita ang industriya sang mangga basta summer, dira mo makita damo gid ang nagakadto. Kanda mo subong siguro sang ano no, sang unlike sa mga iban bala nga ano, iban nga mga pruta, mga year to sa naligado hindi masyado ang ining abundance sang mangga. Subong daw nami no. Ang Barato, Miss Bing. Oo. Makabakal ka sang paho, 100 pesos kada kilo. What? Oo, may ara na. Kung gusto mong medyo dulot ko, may ara 120, 130. Pero kung gusto mo gidya paggusto kaon, Experience gid ya, oo. Ang Mango Eat All You Can, Eat All You 100 Can. pesos. Hindi kita magsala mga 30 minutes. Gusto ko na kaon. So may mga turista na nga nagpadulong walin sang nagumpisa. Iti magalawig ini tubtob Mayo 25. Ang maayong balita kiti ang ang usually ang celebration, ang highlights ginadungan nila na sa provincehood anniversary Mayo 22. Pero subong kiti may eleksyon gin-extend nila tubtob Mayo 25. So nadumduman ko ni last year weekday ang highlights. Pero terribly kadamo ang mga pumuluyo nga nagatabok. Di ano pagidayhan subong nga ang highlights sang selebrasyon sa Sunday pa. So napreparahan man ina Miss Bing no, idugang ta na lang ini. May mga extension man sang biyahe, ang mga fiber vessels kag ang ro-ro vessels no para sa mga may salakyan. Alas 2 tugtog alas 10 p.m. to 2 a.m. sa mga fiber vessels. Sa mga ro-ro vessels naman tugtog 12 midnight. Pero namin yung Government Service Day. Aha. No? Pwede gid nila ma-avail kadamo sa mga government agency nga na-mention nga may mga services nga gina-offer, no? DICT, DOLE, TESDA, tanan. TESDA, tanan gid halos tanan nga mga ahensya tipo no para Pwede gid nila ma-take advantage. Kadamo gid sa pwede nila mapakig-angutan para nga kung may mga kinahanglan sila hindi na sila mabudlayan, hindi na sila kinanglan magtabok pa diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Yes, additional panghakat Panghangkat, panginganyo sa sininga selebrasyon sa hiwat man sang Manggaan Festival. Amo ni Miss Bing ginasiling ni Governor J.C. Ramanava nga hindi lang mangga ang iga-offer sa probinsya sa Guimaras sa Manggaan Festival, kundi kadamo no may mga music fest sila. May mga concerts. May mga concert kita, may balantayan man ang Miss Guimaras. Sino dira ang magadaog. Kag may mga sports man sila, no? May mga tournament man sila, volleyball, basketball. So damo sang pilian ang aton mga kaabyanan kag ang isa gid sa ginapadulungan ang mga matahong nga beaches sa probinsya sa Guimaras. Hindi mapaulihin na ang mga resorts nila dito. Miss Bing, may itong mga nakuha natin na balita sa bahin sa probinsya sa Guimaras para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Report. Thank you very much, Paul Tarosa, mga kabyanan, sa pagdulong sa aton sa mga pilas, sa mga detalye sa selebrasyon sa ining Manggahan Festival 2025, no? Kadamo Government Service Day ginbuksan sa mga adlaw 2 days, no? So bali until tomorrow, no? Pwede gid ka mo makapadulong dito, may mga pamangkot ka mo, pwede gid sa nanuhay-tuhay nga mga government agency nga nagaparticipar sa amo iya nga
pahiwatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dugang nga balita mga kabyanan, magkakuha kita sa report from Miriam Grace Erineta, dugang nga grade 13 sa school year 2025-2026. Amoy ng information nga nakuha naton mga kabyanan, nagligad pa nga mga inadlaw. Ano bala ang paathag sa diri sang Department of Education Region 6? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Balonta kay Miriam yan. Good morning. Miss Bing, good morning. Misinformation amo ina no ang pag-describe sa nga tagpamaba sa Department of Education Western Visayas sa mga nagakalat nga impormasyon no sa social media nga miara sa dugang nga grade 13 sa senior high school no para sa school year 2025 to 2026 sa aton yang interview kay Hernani Escolar Jr. no ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Region 6 gimpahayag niya nga wala ini sang kamaatuoran nga miara sang dugang grade 13 no sa masulod nga school year kag ang nagapadayon lang amo no ang pagtanyag naton sang kindergarten to the grade 12 kag dugang pagidiri no sang aton man nga tagpamaba. In case gid man no nga miara sang amendment, may kakson o kung may idugang no nga grade level, kinahanglan ini no sang another nga layi. So far Miss Bing no wala kita sang naga-exist no nga another law nga nagahambal nga may dugang kita nga grade 13. In fact gani no ini nga nagalapta nga information nga may dugang nga grade 13 isa lang sa mga duha nga nagalapta nga information sa social media miara pagid Miss Bing nga information pagid ko no nga kakson ang kindergarten kag ang grade 11 kag ang isa amo ni idugang ang grade 13. So tanan ini no ang tatlo ka information misinformation ini no according kay Sir Hernani kag nagapatalang ini sa aton man nga makauturan kag ini no sa mga ginikanan naton nga nagapamangkot na mismo may mga kilala kataya nga mga ginikanan nagapamangkot na kung tuod gid man bala ino kiti man graduate na next year ang ilaman kabataan sa senior high school kag magkakolehiyo na. So imagine the burden no sa aton nga mga ginikanan nga may additional naman ang another grade level sa ila kabataan. So sa karon no ginapahayag diri ni Sir Hernani nga ang ginasunod naton or ang pagasundon sa aton nga DepEd Region 6 amo ini no ang aton nga Enhanced Basic Education Act kung sa diin no may ara kita sang or sa idalom sang siningalay Miss Bing no may ara sang at least isa ka tuig dapat no nga kindergarten nga experience ang isa ka learner anong katuig diri no ang elementarya apat ka tuig sa junior high school halin ini grade 7, 8, 9, 10 kag duha ka tuig sa senior high school nga grades 11 to 12. So wala iya sang dugang nga grade 13 Miss Bing. Gina-correct naton ina no ang naglapta nga hindi husto nga information nga may dugang nga grado imbes nga hasta sa grade 12 ginahambal nga grade 13 so wala ina sa kamatauran. Yes, correct ina Miss Bing no kag ini no nagapatalang no sa aton nga mga ginikanan sa aton nga mga learner no ang ini nga information. So misinformation according no sa aton nga tagpamaba kag kung in case Miss Bing no nga may ara gid man nga dugang o kung pagkakakso no nga grade level hindi ini dali-dali kumbaga no hindi lang pinakabulan ini no kinahanglan sa pagtuon kinahanglan no sa layi no or amendment dapat maaprobahan ina iya sang Kongreso. Yes, correct ina amo na no ang ginpahayag man ni Sir Hernani no sa aton nga paglabot sa iya kag ini no according kay Sir Hernani no sa mga kauturan naton kung gusto nila no sa mga insaktong information mag-follow sila no sa DepEd nga Facebook page kag sa aton man nga regional office ang DepEd tayo Western Visayas kag syempre Miss Bing diri man sa aton no sa Radyo Pilipinas Iloilo hindi man kita magpaulihi in case nga ti miara gid sa mga information or miara no sa mga layi nga nagadugang o kung nagabuhin sa nga grade level naton sa Department of Education. Yes, correct na kay ti ang aton nga daan straight from Malacañang. Yes. Straight from Presidential Communications Office, no? Amon sa niyang mother station sa DZRB sa Metro Manila. Amon ni sila yung mga reliable, mga source sang mga husto nga information. Yes, ang hambagan ni Miss Bing no kung sa mga information nga wala kita yung nagapaulihi
diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo, kag any information coming here no sa Western Visayas ag sa mga national agencies naton kita gina-post gid naton no dira sa Facebook page naton, kag sarang ina no makita man sang aton nga mga followers. Yes, correct. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Eranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Report. Thank you very much, Miriam Grace Ernieta, mga kabyanan, sa pagdulong sa aton sa impormasyon down Department of Education sa pagtadlong sining misinformation nga may ara ko no dugang grade 13 o dugang grade 13 sa school year 2025-2026. So hindi na husto mga kabyanan no, na batian man ang rason kung nga hindi husto ina bangod nga kinahanglan pa inaya sang kasubuan pirmado sang presidente nga ginapatuman ang ina nga grade 13. So wala ina sang kamatuoran. Wala na ko sa oras sa aton sing pagpangalagad sa kanunayang edisyon sa aton sa diya nga programa. Ang mga partner ko naman sa technical side sa studio, si Alan Defantes, bayan sa transmitter, si Rochelle Jones Hotahero. Thank you gid kay Dr. Carlo Nolan Carado sang PRC Iloilo Chapter Western Visayas Regional Manager sang Red Cross Blood Bank, mga kabyanan. Salamat gid no, and also sa mga reports from Guimaras sa bahin sang selebrasyon sa ining Manggahan Festival through Polta Rosa, kag ang ining information down Department of Education ang misinformation no tuhoy sini sa dugang nga grade 13 sa school year 2025-2026 no, from Miriam Grace Ernieta. Boss naman mga kabyanan, parehong nga oras ang programa Balita Issue kag Iban pa. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Balita Issue kag Iban pa diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami
Kahit malayo man kami nakakarating, OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.